Danny, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo. Oo, nakikita ko. Kala na may disenyong balahibo ng paboreal. Tingnan natin ito habang inayos ang kalan sa larawan. At yan mismo ang eksaktong puntong ito dito sa bahay. Wow! Grabe naman. Nakaka-touch, di ba? Oo, nakaka-touch yun. Ngayon, sa isang maliit na baryo sa Portugal, may isang bahay na dating puno ng buhay, ngunit ngayon tahimik na lang at naghihintay na maisalaysay ang kwento nito. Dati, puno ng sigla sina Maria at asawang si Adolfo sa bahay na ito. Sa loob na maraming dekada, pinagsaluhan nila ang kanilang buhay kasama ang 4 nilang anak na sina João, Pedro, Ana at Sofia. Pati na rin ang minamahal nilang mga aso na sina Tico at Pumba. Habang lumaki at umalis ang mga anak para sa mas mabuting oportunidad, nalugmok sa kalungkutan ang bahay. Noon Enero 2005, hinarap ng pamilya ang isang matinding dagok. Pumanaw si Maria at makalipas lamang ang isang buwan, sinundan siya ni Adolfo. Ang pagpanaw ng magulang ay nagdulot ng matinding lungkot sa magkakapatid, ngunit dahil nakatira sila sa malalayong lugar, hindi na nila napanatili ang ugnayan sa bahay. Habang lumilipas ang mga taon, napabayaan ang bahay at unti-unting nawala ang dating sigla nito. Habang lumilipas ang panahon, lalong napabayaan ang bahay, tumutulo ang bubong, sira ang mga bintana at nangangaliskis ang pintura. Isa sa kapansin-pansing bahagi ng bahay ay ang bumagsak na pader na nagpapakita ng napreserbang loob nito. Ang Cardozo House ay parang time capsule na nag-iingat ng buhay ng pamilya mula 20 taon na ang nakaraan. Nanatiling hindi nagalaw ang bawat kwarto mula nang tumira sina Adolfo at Maria. Hindi rin inalis ang mga larawan ng pamilya o lumang sasakyan sa garahe. Parang huminto ang oras. Pinananatili ang mga alaala at kwento ng pamilyang ito na buo. Ito ay magiging isang kwento na hinding-hindi mo malilimutan at isang paglalakbay na parang hinango mula sa isang aklat ng mga alamat. Anong lugar ito? Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Bros of DK. Ako si Leslie dito. Donnie. Mr. Danny, hello! Ngayon nagpasya kaming gawin ito ng kakaiba. Pakiramdam namin dito sa lugar na ito. Iba talaga ang lugar na ito. Makikita niya, talagang kakaiba ang lugar na ito kumpara sa iba na film namin. Nakaka-touch ito. Hindi ko pa ito naranasan sa isang lugar. Nandito na kami sa property na to ng 4 hanggang 5 oras. Malapit nang lumubog ang araw, pero gusto pa rin naming mag-shoot na yon. Pero literal na may koneksyon kami sa mga taong dating nakatira dito. Maria at Adolfo, kung tama ang pagkakasabi ko. Adolf. Sila ang dating may-ari ng lugar at tingin ko, nandito pa rin sila. Madalas, hindi ko ito sinasabi. Hindi ko alam kung nandito pa talaga. Kakaiba siya. Sabi ko kay Leslie, mga 1 minuto lang ang nakalipas. Kumukuha ako ng litrato. At mararamdaman mo talaga, makikita mo sa loob, mararamdaman mo talaga. Kung titignan mo ang property na ito, napakarami ng damo at halaman mula noong 2005 nang iniwan ito. Wala nang pumunta dito mula noon. At talagang sinakop na ng kalikasan ang lugar na ito. Lahat ay bumabagsak, tinutubuan at parang sayaw ng kalikasan at ng gusali ang nangyayari dito. Parang mahiwaga talaga. Tingnan mo to, Danny, tingnan mo to. Ang buong gusali ay unti-unti nang tinutubuan ng mga puno ng ubas. Sa tingin ko nga, O ivy, hindi naman talaga, ivy lang talaga. Oo. sa tingin ko unti-unti na ito nasasakop. Siguro pagkalipas ng 1 dekada, hindi mo na ito makikita. Tuluyan na itong sasakupin ng kalikasan.
Pwede ba ako magsabi? Parang ang pag-take over ng kalikasan, parang pinoprotektahan niya ang bahay sa isang paraan. Para ano sa iba pa? Oo, sang-ayon ako sa'yo tungkol dyan. Oo, napakalaki ng bahay. Si Adolf ay dating abogado at notaryo. Sa tingin ko, yun ang tawag dito sa Ingles. At si Maria ang nag-aalaga noon sa 4 nilang anak. Lahat sila ay nakatira sa marangyang bahay na nakikita natin dito. Gusto ko dito na ang parol ay literal na nasa gitna ng 3 sanga. Halos hindi mo na ito makita. Oo, nakasabit lang yan doon. Pinoprotektahan ng kalikasan. Kaya ngayon, nandito tayo sa gitna ng kung saan, sa Portugal. Hindi ko nga alam kung nasaan tayo. Literal na nasa gitna tayo ng wala. Oo. Literal na ito ang gitna ng wala. Talagang maganda ang bahay nila dito. Naririnig mo ang mga ibon na kumakanta, naririnig mo ang kalikasan na gumagalaw, at napakapayapa lang dito. Nag-meditate ako sa likod bahay at nag-enjoy ako. Oo, totoo yan. Naiduan pa rin pati mga sasakyan nila. Lahat? Volkswagen Polo, Lahat ay naiwan. Ito ay nakarehistro hanggang 2004. Hindi. Ang kotse na ito ay binili noong 2004. Sige. Yan ang taon na binili ito. Binili ko ang sasakyan na ito 1 taon bago sila pumanaw. grabe, ang wild nun. Tingnan mo kung bukas. Ay grabe, hindi. Sarado siya. Kaya ayon, kitang-kita mo, talagang natakpan na siya ng berdeng dumi. At ewan ko, sa tingin mo ba kotse ito ni Adolfo o may sarili ring kotse si Maria? Sa tingin ko, pareho nilang ginamit. Sa palagay ko, nang may edad na sila, may isa sa kanila ang hindi na makapagmaneho. Kaya kadalasan ganun ang nangyayari. Maganda ring makita na magkasama silang namuhay dito hanggang sa sabay silang pumanaw na halos 1 buwang pagitan lang. Naniniwala ako na noong Enero 2005 nang pumanaw si Maria at pagkatapos makalipas ang 1 buwan, si Adolfo naman ang bumitaw ng kanyang huling hininga. Parang napakalalim ng koneksyon ng 2 taong ito sa isa't isa at magkasama silang namuhay sa buong buhay nila at ayaw nilang maghiwalay kahit isang sandali. Dito sa likod bahay, meron pa kaming isa, mas maliit na kotse, isang Renault. Yun na ba ang bagong plaka? Tama ba? Hindi, luma na talaga yun. Sobrang luma na talaga. Kaya pagkatapos ng 2,000S, nagsimula na tayong maglagay ng petsa. Okay, dati hindi natin ginagawa. Kaya ito ay bago pa mag 2,000S. Kaya ganito yon, laging nandito ang kotse na to. Bukas pala siya. Grabe. Siguro binili nila yung isa pa kasi luma na ito at puno ng sapot ng gagamba. Oo. Grabe! May mga gusali sila dito sa labas na unti-unti nang nasisira sa paglipas ng panahon. Kita mo naman. Sinakop na ng mga sanga. Palagay ko, malaki ang ari-arya nila. Oo nga. At ang mga harden. Siguro maganda noon ang mga harden. Oo, gustong-gusto talagang maglaro dito ang mga bata dati. May nakita pa akong pugon ng tinapay sa loob, kaya baka panlabas na lutuan ito noon. Nagluto sila ng masarap na pagkain at nagsama tuwing tag-init. At meron din silang tangke ng tubig dito. Oo, kaya napupuno ito ng tubig ulan. Sa ngayon, talagang balot na balot ang kotse. Astig dito. Oo. Lahat ng mga liga at mga sanga sa ibabaw nito. Ay, grabe! Oras na, Danny. Oras na para pumasok sa loob ng property na ito at siguradong mamamangha ka sa makikita mo sa loob ng lugar na ito. Wala nga akong inaasahan nung pumunta tayo dito, pero nung pumasok tayo sa pintuan nito, at siguradong magkakapareho tayo ng reaksyon kapag nakita mo ito. May maganda silang hagdanan papasok sa bahay. May maliit na pasilyo para salubungin ang mga bisita. Hayaan mong alisin ko ang mga baging. Oo, Salamat. paumanhin. Masyadong masukal ito. Ihanda mo ang sarili mo dahil talagang kamangha-mangha ito. Hindi ka niloloko ng mga mata mo. Una sa lahat, mag-ingat ka sa paglalakad mo, Danny, dahil sobrang delikado ang pagdaan dito sa bahay na ito. Bumibigay na talaga ang bahay na ito. Pero gaya na nakita mo, buong pader ng kwartong ito ay bumagsak at nagdulot ng tanawin na hindi ko pa nakita sa buong buhay ko. Nakakabaliw talaga. Tumayo ako dito ng 5 minuto. Pinanood ko ito nung una kong pasok sa bahay.
Paano kaya posibleng nakatayo pa rin lahat ng ito? Oo. Nakakabalieve at maganda. At tingnan mo yung chandelier, literal na halos nakasabit na lang. Sasabihin ko, bigyan mo pa ng 1 taon at babagsat na yan sa sahig, tapos literal na babagsat na sa ibabaw ng mesa dito. Sa tingin ko, dito dati ginagawa ni Adolf ang kanyang mga gawain. Hindi pa kasing ganda ng tanawin noon kumpara ngayon. Pero dito, malamang inimbitahan niya ang kanyang mga bisita at pinag-uusapan nila ang lahat ng mga legal na problema o mga legal na bagay na kailangan nilang talakayin. Wow, tapos tumingin ka sa kabila, sa gilid. May 2 larawan siguro ng mga lolo at lola na nakasabit. Yung isa nasa pader. Nakasabit pa rin sa pader ang babae, habang ang lalaki naman ay nahulog na sa mga guho. Jeez. Well talaga kasi kitang-kita lahat. Parang paano nga ba nangyari to? Hindi ko maintindihan paano posible to. Nakita mo na ba ang kulay ng aranya? Mula ito sa puting kristal hanggang sa parang lilang kristal. Ang salamin ni Adolf ay nandito pa rin. Makikita mo kung paano ang itsura ng taong ito noon habang suot niya ang magaganda niyang bilog na salamin sa ilong at pati ang relo niya ay nandyan pa rin sa tabi nito. Wow, huwag kang umatras dahil literal kang nakatayo sa ibabaw ng butas. Hindi. Huwag kang umatras. Oo, nakikita ko rin ang butas doon. Dito talaga siya nakatayo. Ang tanging hihilingin ko lang na kunan mo ng video ay ang upuang ginagamit ni Adolf na upuan noon. Maganda to. Oo. Ang detalye nito at pati na rin ang pagpipinta sa ibabaw nito. Talagang nakakabaliw. Ipinapakita na kung wala ang mga pulong ito, ganito ang itsura ng lugar na ito. Oo, tama. Tama. Gustong-gusto ko rin ang maliit na kalan dito sa sulok ng kwarto. Tingnan mo, napaka-cute talaga nitong maliit na detalye ng kwarto na to. Oo, wala talagang chimney. Palamuti lang yan gaya na nakikita mo. Ang ganda ng bakal na disenyo, may crest pa ng Portugal sa gitna. Kamangha-mangha, di ba? Dagdag alindog pa ang balahibo ng paboreal sa itaas. Hindi ko talaga masasabi na ito ay nasa estilong Portuges-Aleman. Wow! Ito ay Alemanya, sigurado. Nakasulat dito, York? Lumang coach house, York. Oo, nasa Inglaterra ang York. Sige, mukhang Aleman talaga ito. Tama, napaka-Aleman talaga. Oo. Siyempre, nilaktawan natin ang pasilyo, pero pwede muna nating sulyapan ang pasilyong ito bago tayo magpatuloy sa loob ng bahay. Ipapakita ko lang sa'yo, medyo sira na doon, kaya may pinto. At itong mga tapestry ay magaganda talaga. Oo, talagang hinahangaan. Para itong labanan, di ba? O eksena ng pangangaso. May mga aso silang nananaso. Tama. Anong daan ang gusto mong daanan sa loob ng bahay? Dito muna siguro. Oo. Siguro dito muna, oo. May buong basement sa ilalim natin, kaya kung bumigay ang sahig at mahulog ka, talagang mai-stuck ka. Hindi mo makikita, sinubukan ko na gamit ang flashlight. Patay na ang cellphone ko. Hindi mo makikita. Mukhang napaka... Malalim at sinusubukan namin buksan ang pinto sa silong, pero hindi namin magawa. Hindi. Kailangan mong mag-ingat, oo. At sa simula pa lang, ayaw mong mahulog sa silong. Siyempre, sa tingin ko, hindi yun maganda. Maglakad tayo pa isa-isa kasi mukhang mahina ang sahig. Iyan ang magandang bagay sa bahay na ito. Malapit na talaga itong bumagsak. Kaya parang tungkulin namin ni Danny na pumasok dito at idokumento ito. Dahil bibigyan nito ng buhay ang lugar na ito magpakailanman. Dati, maganda ang buhay ng mga tao. Pero ngayon, unti-unti nang nasisira ang lahat. Oo, susunod ako sa iyo ngayon. Oo, magiging maingat talaga ako. Ang sahig na to ay puro baluktot at nababasag. Tiningnan mo na ba sa taas mo? Oo, natakot ako kasi literal na bumabagsak to. May buong insulation na nakapatong doon sa ibabaw. Gumagawa kami ng mga kabaliwan para lang makuna ng video ang mga lugar na to. Maayos naman lahat na yon. Sana maging maayos din sa hinaharap. Isa itong munting dasal. Oo, masaya ako na konkreto ang kusinang ito. Oo, sige, ligtas tayo dito. Napakaganda at cute ng kusina. Talagang kaakit-akit ito.
Masasabi ko na oo, andyan pa rin ang lahat. Medyo magulo lang. Hindi ko alam kung bakit magulo. Pero andito pa rin ang lahat. Pati na yung huling mga papeles na natanggap nila mula sa kartero, andyan pa rin lahat. Wow! May litrato rin akong gustong ipakita. Ano naman meron ka dyan? Ito ang labas na wala pa yung mga punong nakikita mo. Param yung bata. Yan ang pintuan na dinaanan lang natin kanina nung... Hindi pa ito masyadong tinubuan ng mga damo. May nahanap akong litrato ng dating ganda ng likod bahay. Tingnan mo yan, maayos ang pagkakagupit ng damo at maayos pa ang lahat. Talagang napakagandang lugar nito noon. Talagang inalagaan nila ang hardin nila. Akala ko isang buong salansan nito, pero hindi pala. Card lang na may mga numero ng telepono, hindi lahat larawan. Lahat, ang mga kabinet ay syempre, punong-puno pa rin ng mga pampalasa at mga gamit na ginamit nila dito sa lugar na ito. Wow, fireplace! Nandito pa rin lahat. Dito dati nagluluto ng pagkain si Maria. Gusto ko talaga yung mga takuri sa ibaba. Wow! Sa kabuuan, maganda ang kusina. Gustong gusto ko yan. Ang mga lutuan ay parang nakatago sa mga kasangkapan. Oo, talagang gusto ko rin yan. Yung ivy ay literal na tumutubo sa loob nito. Ang tindi ng araw sa mata ko, buti na lang may magandang upuan dito. Sa totoo lang, mas bagay itong tawaging breakfast section kung saan nagsasama ang pamilya. Sa likod, puno pa rin ng kristal na baso ang kabinet. Sandali, sasama ako sa'yo. Na dati nilang ginagamit. Wow! Laging ipinagmamalaki ng mga Portuges ang kanilang porselana at kristal. Pinananatili nila itong napakalinis, masasabi ko, at may ilang shot glass din dito sa ibaba. Sige! Magandang lugar para sa almusal. Nang sambahayang ito, sa likod, katabi ng kusina, dito nakita lang natin ito doon. Meron ding parang opisina o aklatan sa tingin ko. Ito rin ang tiyak na lugar kung saan ginagawa ni Adolfo Adolf ang lahat ng trabaho at itinatago ang mga aklat at gamit na kailangan niya sa negosyo. Ay, amoy dito sa loob. At ipapakita ko lang sandali ang sahig pero lahat ito ay sira na kaya kailangan nating mag-iingat. Para sa akin, hindi na kailangan pang pumasok sa kwartong ito dahil wala namang makikita. Nandito lahat ng papeles niya. Dati siyang nagtatrabaho gamit ang mga librong kailangan niya. Gusto ko yung tapisere sa pader doon. Parang isang labanan ng mga Portuges. Wow! Itong mga barko ng pirata, talagang kamangha-mangha. Pagkatapos, puno pa rin ang mesa. Nakita ko rin ang makinilya sa likod. Nakakabaliw pero may makikita kang iba't ibang bagay sa mga guho dito. Ang dami talaga. Kung dadaan ka rito, alam ko na kung bakit mabaho. Nasakop na ng kung ano-ano ang kwartong to, pati painting. Hindi lang yung painting, kundi pati na rin. Sa tingin ko dapat na tayong umalis sa kwartong to agad-agad. Kisame at mga libro. Nakakalungkot ang lahat. Para sa akin, maganda ang kwartong ito. Nakikita mong bumabagsak ang sahig. Oo nga. Sige, umalis na tayo dito. Dapat talaga tayong umalis dito. Hindi ito lugar na gusto nating mapuntahan. Hindi. Kailangan kong tumayo ulit sa harap ng harapang ito. Parang literal na buong gilid ng gusali ay bumagsak. Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Minsan sa Pransya, makakakita ka ng malit na bahagi ng kwarto na bumagsak. Nakakita ka na ba nito? Oo, Nakakitaan ako ng ganito. Hindi. Nakakita na kami sa Sweden ng maliit na gumuho na bahay. Pero hindi ganito. Parang painting lang ang itsura. Oo, eksakto. Kapag tumayo ako dito, kasama ang chandelier at aparador, parang painting ng kabundukan. Nakakabaliw talaga. Ngayon, ang kwarto na papasukin natin ay kabaligtaran. Itong kwarto ay eksaktong ganito pa rin mula nang iwan ito ng mga tao, napakalinis, parang ikaw. Hindi dapat magkatabi ang dalawang kwartong ito. Yun ang gusto kong sabihin dito. Nakakabaliw na magkatabi talaga sila. Paano nangyaring wasak na wasak yung isa? Tapos ito, perpekto pa rin. Oo, naguluhan talaga ako nung una akong pumasok dito. Sabi ko, ano to? Oo. Napaka-cute ng living room na to kung saan nagtitipuan ng pamilya tuwing gabi at nag-enjoy sila. Ang upuang maaring upuan ni Dolfel dito.
Oo, may magandang painting ng magkasintahan na naglalakad sa parke kasama ang aso nila nung unang panahon at may cabinet para sa mga magasin. May maliit na larawan rin dito. Ah, malamang si Maria yon. Diyos ko, Danny, kita mo bang nakikita ko? Oo. Oo, nakita ko. Peacock feathers na kalan. Oo. Halika, tingnan natin ito dahil kamangha-mangha ito. Para itong time warp. Mauna na kami. Matatagalan pa kami dito. Babalik kami sa nakaraan para makita ulit ito. Si Maria ay nag-aasikaso sa kalan sa larawang ito. At iyan mismo ang eksaktong pwestong ito dito sa bahay. Wow! Grabe yun. Nakakatouch yun, di ba? Oo, nakaka-touch yun. Sinabi na namin sa'yo, pwede kong baguhin ang pananaw ko. Sinabi na namin sa'yo, nararamdaman namin sila. Grabe. Oo. Hindi ako nagbibiro ngayon. Ako mula taas hanggang baba, hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Pero parang, Ang weird. Nandito pa rin ang mga taong ito sa bahay na to, naroroon pa rin sila. At ito ang nagbibigay sa'yo ng totoong pakiramdam kung paano nga ba ang naging buhay sa loob nito. Grabe talaga. Sige, dito ko ilalagay ang litrato kasi dito ito bagay. At bigla kong napansin sa gilid ng mata ko, nakalimutan ko pala itong kamanghamanghang kamera. paano mo nakalimutang ituro yun? Mayroon itong maliit na aklatan na may lahat ng aklat na kailangan ko. Lahat ng mga babasahin para sa sulatang mesang ito. Wow, ang ganda rin nito, lalo na sa mga kurtina sa likod. At ang mga Portuges ay magaling gumawa ng mga kasangkapan at kilala sila dito. Kaya malamang nagawa ito ng Portuges. Balik tayo sa kwarto. Sige, nasa na tayo? Doon sa stand ng magasin kung saan natin nahanap yung larawan. At dito sa itaas, ipinakita rin nila ang kanilang 4 na ama o 4 na ina. 4 na anak na babae at ina, tama ba? Oh! Ina ng mga taong nakatira doon. Ina ng mga nakatira dito, karaniwang ginagawa sa ganitong bahay. Magandang umupo dito, gusto ko rin yung ilaw na post doon. Talagang maganda. Napaka-traditional dito at nandito ang sofa. Nakikita ko pa rin yung 4 na batang magkasamang nakaupo sa bangko. Hayaan mong ikwento ko pa ng kaunti tungkol sa mga batang yon dahil tila wala na silang pakialam sa lugar na ito. May dahilan yon dahil lahat sila ay nag-migrate sa iba't ibang bansa sa Europa at sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi namin alam pero medyo nawala ang koneksyon nila sa kanilang mga magulang at sa kasamaang palad. Hindi na sila bumalik para kuning ang anumang gamit sa loob ng bahay na ito. Naiwan pa rin sa dating ayos ang lahat ng gamit ng kanilang mga magulang mula nang pumanaw sila noong 2005. Ito ay kumakatawan kay Adolf. Oo. Ito ay isang abogado noon. Si Adolf ay mula pa ika-19 o ika-20 siglo. Pero ang ibig kong sabihin, Naintindihan mo ang ibig ko sabihin? isang side cabinet, may magagandang porselana doon. Sa tingin ko, mga pirasong Hapones ito. Tingnan mo sa ilalim, gawa sa Japan. Eksakto, wow! Isara natin ito ng dahan-dahan. Sakto ang pasok nito sa kanto at gustong-gusto ko yon. Ho. Mayroon kang plato dito sa taas, sa ibabaw ng side table na ito. Ay, basag na pala. Sa tingin ko, nahulog ito mula dito, malamang nakasabit sa hook na ito. Tapos, literal na nahulog at nabasag ang ilalim dito. Ganyan talaga ginagawa ni DK sa lugar na ganon. Oo, tama ka talaga. Oh, grabe. At dito naman sa isang sulok ng kwarto, sa gitna ng kwarto, nandito ang fireplace. Matagal na itong di nasisindihan. Magandang marble na fireplace. Ang mga pinya. Tawag mo ba dito ay pine cones? Pine cones? Sabi ko, mukhang bitama ang salitang pinya. Pinya. Grabe, nakakahiya naman. Pasensya na. Para sa akin, lapis ang ginamit dito. Mukhang ganun nga, 'di ba? Ginawa ito nung 2004 na taon bago iniwan ang gusali. Wow, ang astig naman 'yan. 2 sofa. Pakiramdam ko doon umuupo sina Adolf at Maria sa mga malalaking sofa na 'yon. Oo. Yun lang naisip ko.
Bago natin ipakita ang isa pang magandang kwarto, Dani, tumutok muna tayo rito sandali dahil maraming magagandang detalye sa lugar na ito. Maraming larawan ang naiwan dito, pero di ako sigurado kung ito ang kasal ni na Maria at Adolfo. Kulay ang mga larawang ito, kaya hindi ako sigurado kung kailan o ano talaga ang ginagawa nila. Heto. At dito, may dalawa pa tayong Polaroid na larawan ng aso. Mukhang ito rin ang parehong aso sa mga larawan. Tama ba? Nabasa ko na ang mga dokumento ng lugar na ito. Nagkaroon sila ng dalawang asong sina Tico at Pumba sa nakaraang 2 dekada at maaring isa ito sa mga iyon. Wow. Napakaganda at ngayon maaari mo nang ipakita ang kwartong ito. Hindi ba't napaka-cute nito? Isang magandang maliit na kainan kung saan nagsasama ang pamilya para sa magagarang hapunan. Sa tingin ko, ito ay magara. Tama ba? Oo, masasabi mong ganun niya. Mas formal na kainan, formal. Oo. 6 na upuan sa paligid ng mesa para sa 6 na miyembro ng pamilya at lahat ng iyon ay maganda ang pagkakadisenyo. Kitaan niya naman, gusto ko yung mga ukit doon. Gusto ko yung mga detalye nito. Grabe naman. Sa gitna ng mesa ay may kahon pa rin ng tsokolate na may laman pang tsokolate sa loob nito. Iyan ang mga kahon ng tsokolate na ibinibigay nila tuwing Pasko ng pagkabuhay. Ah, talaga? O kaya medyo kakaiba na nandun pa yon. Karaniwan, hindi namin itinatabihan ng matagal. Hindi. Gusto ko rin ang lamparang nakasabit sa itaas. Magandang antigong piraso. Tapos nandito ang waiter. Ang trolley, gaya na nakikita mo, ay nandito pa rin. Lahat ay gumagalaw ng biglaan. Mukhang totoo pa rin ang mga halaman, natuyo lang sa paglipas ng panahon. Matagal na silang nakasabit dito. Oo, Oo, totoo sila, di ba? totoo sila. Itong mga ito dito sa taas, pati ito rin. Grabe, matagal na silang nandito. Lahat ng mga kubyertos din iniwan dito. At pati na rin itong kabinet. Bumibigay at tumutulo na ang buong kisame, pero sa loob, lahat ng baso ay nakatayo pa ring malinis at buo. Ay, hindi ko nga mabuksan ito. Oo nga. Magkakahiwa-hiwalay ito kapag binuksan ko, pero maayos na, nakatayo pa rin ang mga nasa loob. Oh Maria! See from here. Tinan mo rito, ito yung sinasabi ko kanina, tumatagas ang buong bubong, may tubig talaga dito, grabe talaga. Sige, dumaan tayo sa koridor na ito papasok sa bahay para makita pa natin kung ano pang makikita natin. Medyo magulo ang corridor nito. Oo, hindi ko maintindihan, pero sa tingin ko imbakan lang ito ng damit, tama ba? Oo. Nung sinusuri namin ang mga papeles at nandidiskubre ang kwento, marami akong nahanap na papeles tungkol kay Maria. Marami siyang biniling damit. Talagang nahumaling siya, mayaman siya. Hindi siya nahumaling, pero madalas siyang bumili at ipamigay ito sa iba. Ah, talaga? Halimbawa, bibili ka, tapos ibibigay mo sa kaibigan mo. Gaya ng, hindi na kasya sa akin, sa'yo na lang. Mga ganun. Mabuting kaibigan siya. Siguro. Kaya naman ang daming gamit dito. Nandito pa ang mga damit ni Adolf. Ang pantasya ay isang... Hindi ako sigurado. Pero maraming damit ang naiwan dito. Maraming damit. Tingnan mo lahat ng bestie ng binili niya. Oh, may nagtatago pa ng alak. May kabinet dito sa ibaba na puno ng alak. Karamihan sa bote ay hindi pa nabubuksan. Tingnan mo itong kabinet, lahat ay puno pa. Oo, si Maria, siya ang bumili nito at siya rin ang bumili nito. Doon sa ibaba siya, bumili ng pulang damit. Oo, ang ganda niyan. Hindi ko kaya maglakad dito. Hindi ko yan gagawin. Danny, iligtas mo ang sarili mo, please. Kita ng iba yan kahit malayo. Picardy, oo, siguradong gustong-gusto nila ang baso ng inumin. Danny, tingin mo ba mas marami pa siyang damit dito? Malamang. Ay hindi, mga kumot ito at itong side na to, kumot din. Kita mo ba? Oo, kaya inilalantat namin ang kanyang munting sikreto. Mahilig din siyang bumili ng sapatos.
Tulad ng nakikita mo, syempre oo. Pero malamang na magaling na abogado si Adolfo at hindi naman sila naghihirap. Masasabi ko may kaya sila. Oo. Oh, may pera sila. Oh, Oo naman. para sa bahay na ito, sigurado ako. Oo, kung titingnan mo ang laki ng bahay na ito, siguradong masasabi mong may pera ang mga taong ito. Natutuyo pa rin ang mga sibuyas sa itaas. O baka bawang. Oo, bawang yan. At hindi ko alam ang pangalan nito sa Ingles, pero ginagamit din ito. Oo, malaki ang lupa nila, kaya malamang may hardin din sila na pinapatuyuan ng maraming bagay. Tingnan mo, grabe ito. Maraming paso ng halaman dito at ang mga halaman sa mga ito ay natumba na at namatay. Ay grabe, nakakalungkot tingnan. Malamang galing sa hardin, nilagay dito. Oh. Maraming halaman. Oo. Naku, unti-unti silang nabubulok. Ito lang ang kanilang banyo, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba? Sa tingin ko, sa kabila may isa pang banyo. Oo, nakalimutan ko. May isa pang banyo, Pagkatapos, sa kabila namang bahagi ng kwarto. May isa pa tayong kwarto, ito ang unang ipapakita natin dahil wala pa tayong naipapakitang kwarto. At ito lang ang tanging kwarto sa bahaging ito ng bahay. Sa palagay ko, napakaganda ng kwartong ito. Oo. Medyo hiwalay. Oh. Pero masasabi kong mukhang kwarto ito ng bisita. Magandang pagsusuri para sa kwartong ito. Nilalagay mo ang mga bisita sa kabilang bahagi ng bahay para may privacy at sariling espasyo sila. Huwag kang pumunta kung saan ako nakatayo. Kung magpalit tayo ng pwesto, mas mapapakita ko sa iyo yun. Gusto kong pag-usapan yung mga litrato na yon. Oo, gusto ko lang sila. Gusto ko ayos nila sa taas. Di ko rin alam kung ano yun, pero parang may kinalaman sa mito. Hindi, kung hindi ako nagkakamali. Ito yung 4 na panahon. Oo, taglagas, tag-init, taglamig, lahat nandoon. Oo, grabe. Pati dito, meron silang mga paso ng halaman na may mga nakasabit pang halaman sa loob nun. Grabe Maria, syempre hindi talaga mawawala yan dito sa bahay. At pagkatapos sa ilalim, Ay naku, nagkakahiwa-hiwalay na. Grabe, gusto ko lang ipakita. ito bang fireplace? Nagkakahiwalay na. Ano sa tingin mo ang nasa loob? Mga kumot. Oo, syempre. Puno ng mga damit, pero luma na yung pantalon. Diyos ko! Hindi yan. Yan ay isang vest. May mga bala dito. Oo, para sa shotgun, mga kartutso ng shotgun o bala. Hindi pa nga ito nabubuksan. Oo, para ito sa pangangasa kaibigan. Wow! Hindi ko alam kung anong ginagamit. Pero sa tingin ko siguro si Adolf ang lalabas at manghuhuli mula. Paminsan-minsan malamang dito sa bahaging ito ng Portugal. O nga, Nanggangaso sila ng baboy ramo dito. di ba? Mga baboy ramo at kuneho, lahat-lahat. Nasa gitna ito ng kawalan, kaya siguradong hunting zone ito. May magagandang Portuguese na upuan dito para sa mga bisitang gustong magpahinga at mag-enjoy. May literal na 2 upuan na nakasabit sa kisame at nakatali doon, Pero wala ka ng lugar para sa mga upuan. Ibig kong sabihin, kung gumagana naman, hindi yon kalokohan. Di ba? Sige, punta tayo sa kabila ng bahay. Siyempre, kailangan nating dumaan ulit dito at namnamin muna sandali. Ngayon, papasok na tayo sa bahaging ito ng bahay. At ito ang kanilang silid tulugan at iba pa, masasabi kong ito ang mas pribadong bahagi ng bahay nila. Isang pribadong lugar, isang magandang pasilyo na nadadala sa iba't ibang kwarto sa bawat gilid. Gusto ko ang mga larawang nasa pader. Ito ay tungkol sa lumang buhay ng mga Portuges, tama ba? Hindi naman talaga. Hindi naman talaga ito mukhang lumang Portuguese. Para sa akin, parang Pranses din ito. Malamang. Oh! Napansin ko talaga ang Portuguese. Ganito ba ito? Oo!
Hindi ko alam kung mababasa mo sa ilalim, pero nakasulat na orihinal itong ipininta gamit ang langis. Kaya oil painting ito. Oh, Orihinal. maganda ito. Galing pa ito nung 1900 at siyam na po sabi dito, hindi pala ganun katanda. Hindi naman talaga. Kaliwa o kanan? Kanan? Ayos, sige, pasok na tayo. Dito makikikita ang unang kwarto ng mga bata na may dalawang magagandang kama na magkatabi, malamang dito natulog ang dalawa noon. Oo, ang ganda niyan sa itaas. Malamang ipininta ng isa sa mga miyembro ng pamilya. Oo, ang ganda niyan. Ang kama ay maayos pa rin, parang wala talagang gusot o tiklop. Oo, nakakabaliw talaga. Oo, mag-ingat ka. Kasi itong sahig ay umuumbok at hindi ko alam kung anong nangyari dito. Parang talagang nagkakabiyak na ito. Hindi ko alam kung nagkakabiyak na ito sa mga gilid o dahil dito mismo na nagkakabiyak na. Oo. Bumagsak ng grabe. Pumunta ka sa dulo ng kwarto, makikita mo rito. Ang gilid ng gusali ay natatanggal na rin, kaya bawat gilid ng gusali, sa tingin ko, para itong babalatan na parang orange, itong gusaling ito, Parang orange. Ang ganda nun. sa tingin ko, kung babalik tayo dito, makalipas ang ilang taon, makikita mo talaga ang shell ng gusali na parang lantad na lahat ng mga kwarto, lalo na kung may lindol. Yung orange, gustong gusto ko yan. Sorry, oo. Tingnan mo lahat ng mga damit na naiwan pa rito. Bakit hindi? Oo, bakit hindi puntahan ng mga bata para kunin yon? Hindi naman ganun kahalaga ang mga damit, pero ang mga litrato, mahalaga yon. Kaya lahat ng mga alahas ay nandito pa rin. Malapit na. Ito, mga perlas na kwintas, lahat ng gamit nila ay naiwan dito. Wow! Sa palagay ko, itong maliit na tukador, dito ako kailangan mag-ingat ng husto. Pero nakita ko ang litrato ng isang dalagang babae dito sa ibabaw at mukhang naghahanda siyang magpakasal. Bago ang litratong ito, kaya marahil isa ito sa mga anak na naghahanda magpakasal. At itong bote ng shampoo dito ay 450 din, kaya €1 ito. Kaya nabili ito pagkatapos ng taong 2,000. 2,002. 2,002. Oo, kaya 2 taon lang. Oo, medyo logical naman. May mga guwantes, magagandang bagay, at may hiringgilya rin, gaya na nakikita mo. Kaya malamang may nangailangan ng gamot dito sa isang pagkakataon. Oh, hindi ko pa napansin ang mga ito. Wow, at oo, mukhang likod bahay ito ng bahay. Tingnan mo kung gaano kaayos ang bakuran, maganda ang mga halamang bakod. At malamang ito na ang apo kasama ang anak dito, kaya siguradong bumisita pa rin sila minsan. Narito na naman sila, tila kasama ng anak na babae ang isa sa kanyang mga anak. Dito mo makikita kung gaano nila kaayos inaalagaan ng hardin. Na yon ay lubos ng tinubuan ng mga damo. Wow, ang pagkakaiba ay Grabe talaga, di ba? Oo. sobrang grabe. Sige, tingin ko ito na yung picture ng kasal nila. Oo, mukhang ito na nga. Oo, si Maria ito at si Adolfo naman ito. Ang ating magkasintahan. Grabe, Diyos ko. Ay, gusto ko talaga kapag magkasama sina Adolfo. Wow, tingnan natin kung may nakasulat. Wala naman. Pagkatapos, ang bahay sa magandang kalagayan nito. Di magandang litrato, pero kitang-kita pa rin. Narito pa nga ang isang maliit na sertipiko ng binyag ni Maria. Sa tingin ko, Maria Antonio. Oh, Maria, oh. 1,970. Tara, tingnan natin ang kwartong ito sa kabila. Mukhang interesante rin para sa akin. Ay, muntik ko pa itong hindi mapansin. Anak na babae, siguro ito kasama ang bata. Anong meron dito? Nakasulat ba lahat yan? 2,001. Para sa mga tito na may pagmamahal mula kay Annabella at Ricardinho na 28 buwang gulang may 18, 28 buwan. Kaya siya ay 2 taon at kalahati na. Pumasok ka sa kwarto dahil interesante ito. Sa kanto, hindi naman ganoon kasama at unti-unting nababakbak ang pinturang orange dito. Dito, malapit na rin itong matanggal anumang oras. O nga pala, ang kama ay talagang Parang dating kwarto na isa sa mga bata. Kita mo naman, lahat ay natutumba, bumabagsak na ang bubong. Grabe talaga.
Ayan, may cabinet pa na punong-puno pa rin ng mga damit. At dito naman dati, may isa pang kama. Kita mo naman, nandyan pa rin lahat ng gamit sa ibabaw. Wow! Sige, Gino. Lalapit pa ako. Gusto mo bang makita muna ang kwarto? Oh, sige. Oo, pumasok ka. Sa tingin ko, ito siguro ang naging master bedroom ng bahay noon. Kung saan sina Antonio at Maria Adolfo, Adolfo. magkasama yon. Antonio ang middle name niya. Antonia, Antonia! sa Portuguese. Ang pambabae ay nagtatapos sa A, kaya Antonia imbes na Antonio. Sige, wala kaming ganyang pangalan para sa babae sa Belgium. Oo, binago namin ang malaking vanity. Nandito, puno ng lahat ng dokumento ng mga taong ito. Hindi ako lalapit masyado dito, pero ito si Maria, ang kanyang. Lisensya sa pagmamaneho, ito si Antonio, ito si Adolfo, ang kanyang ID, kaya lahat ng kanilang mga dokumento ay nandito pa rin sa lugar na ito. At talagang nakakabaliw yon. Pati yung larawan nila sa kasal na nakita natin kanina, nakatayo dito sa ibabaw ng vanity. Tingnan mo, Danny, regalo ito na natanggap nila dati. Wow! Gusto ko na nandito pa rin lahat, pati ang suklay niya at lahat ng maiisip mo. Iniwan na lang? Puno ng mga dokumento tungkol sa buhay nila ang mga drawer na ito. Napakasama rin ng kalagayan ng kwartong ito. Sinubukan nilang iligtas ito sa kahit anong paraan. Sa isang punto, Sa tingin ko, nilagyan nila ng peking kisame at yon ang bumabagsak ngayon. kita ko, nasa ilalim pala ang kahoy na kisame. Bakit ko naman gagawin yon? Wala akong alam. Nakakabaliw para sa akin kasi mas maganda ang kisame sa ibabaw nito kaysa sa nakikita ngayon. Nandito pa rin nakasabit ang tansong chandelier. Huwag mong hawakan, Leslie. Baka mahulog sa ulo ko. Tapos nandito pa rin ang kama. Ipapakita ko yan. May maliit na medalya sa dulo. Maganda ang pagpipinta nito. At malaki ang kama na ito. Hindi sapat ang laki. Masasabi mo ba na sapat ang laki ng kama na ito para sa 2 tao o medyo maliit ito? Hindi ko masabing kamay ito para sa 2, pero mukhang ginamit nila ito para sa 2 tao minsan. Sige. Tingnan mo rito, mas marami pang mga larawan ng mga anak at apo at mga taong dati nakatira dito sa lugar na ito. Makikita mo silang nag-e-enjoy at masaya kung saan man sila naroon. Malaking larawan ng dalagang ito. Isa sa mga apo, lahat maayos na naiwan. Gustong gusto ko ang larawang ito. Tingnan ninyo, seryoso ang mga mukha nila rito. Isa pang tokador dito sa sulok ng kwarto, marmol ang ibabaw, magandang tokador. At ang gusto ko ay ang maliit na puppet, yung maliit na bagay na ginawa ng mga bata para kay Maria. Ano to, Danny? Ito yung pinanglinis ng sapatos, di ba? Ang ganda nito. Padilim na sa labas. Patapos na ang araw. Sa tingin ko, pumasok tayo dito mga 1:00 at halos 6:30 na 6:30. Mga ganon. Pareho na tayong paubos ang baterya ng mga cellphone natin. Na parang lahat na ubos na. Pero sobrang nag-enjoy kami dito sa bahay na to, kaya sobrang sulit talaga. Napakalaking aparador dito. Tingnan natin kung may mas marami pa siyang mga bestida dito sa loob. Sa tingin ko, ang gagandang coat. Tingnan mo yan, sosyal talaga ang babaeng ito. Naisip ko pa rin siya na naglalakad dito sa bayan. Ang asawa ng abogado, Naku, delikado ito. Isa pang maliit na kwarto sa likod dito, maliit ding storage area. Siguro maliit na palikuran din. Oo nga, banyo nga ito. kumpletong kwarto pala ito, kumpleto. Akala ko maliit lang na kwarto, pero sa totoo lang, Bago pa ito. May parang batong sahig pa nga dito.
Hindi to batong sahig, ano lang, nilagyan lang ng plaster sa ibabaw ng kahoy. Ah, ganun pala. Ligtas naman ito, pero hindi maganda tingnan. Tingnan mo kung gaano kaayos lahat dito. Nakasabit pa rin ang tuwalya, nasa sahig pa rin ang mga pekeng halaman, lahat, malamang. Kung i-flash ko ito, bakit gumagana pa rin ito? Posibleng may tubig pa dyan mula 14 na taon nang nakaraan. Nandito pang sipilyo, maayos lahat, di ko pa natetes ang tubig. Hindi na yan gumagana, nandito pa rin lahat. Grabe, papasukin mo ako. Kailangan kita. Oo, salamat. May dalawa pa kaming kwarto na ipapakita. Tingnan mo kung gaano kadilim. Tani Pero baka ganito na talaga ito dati. Magandang kwarto ito sa gabi para lang tumingin sa mga bukirin at mag-enjoy ng isang mabagal na gabi at mag-relax pagkatapos ng araw. Madalas abala si Adolfo sa opisina kaya siguradong nandito siya para mag-enjoy. Peking mga plano, syempre, siguradong ganon na. At saka lahat ng sofa na may mga damit pa rin sa ibabaw. Nakakatuwa ang maliit na kwarto. Gusto ko ang mga kahoy na stand sa gilid. Oo, kailangan mong bumalik. ito pala yung stand na sinasabi mo. Parang literal na piraso lang ng kahoy na nilagyan nila ng ilaw sa ilalim. Mas interesado ako dito. Ah, hindi ko pa yan nakita. Itong aparato na ito. Ah, ito ay isang stetoskopyo kung hindi ako nagkakamali. Oo, Kung hindi ko maalala ang pangalan. oo, narinig ko ito sa Portuges. Fernando? Hindi ko alam. Alam. Ang ganda sigurong pagmasdan ang mga bukirin dito kapag bukas ang mga kurtina sa lahat ng bintana. Ngayon, lahat ng halaman ay tumutubo na sa loob ng bahay na ito. Dito rin sila nanonood ng TV, ang Philips TV, gaya ng nakikita mo. Wow, nakita mo na ba ang larawang ito? Napakatandang larawan niyan, nakuha sa Porto. Wow, grabe. Pasta, medical na pasta. Desinal ko to. Oh, sikat na toothpaste yan. Ah, talaga? Portuguese. Oo. Hindi ko alam yon. Sige, may isa pang huling kwarto. Halika dito at isa pa pala itong banyo. Kaya 3 pala ang banyo sa bahay na ito. Ibig sabihin, napakayaman siguro ng mga taong nakatira dito. At oo, ito rin ay medyo masira na, malamang ay dating kwarto ni Abot. Pero maganda ang shower nila dito. Okay, pero nandito pa rin lahat ng gamit sa loob. Balik tayo sa labas. Oh! Stuck here. Likod bahay. Sige, oo. Ayoko talaga ng mga halamang to. Literal na ayoko talaga nito. Sige. May tawag kami dyan sa Portuguese, silvas. Torana. Mga agos. Nandito tayo ngayon sa harap ng bahay. Sa tingin ko, likod bahay. Oo, makikita mo ang gilid. Ang harap ay nasa kabila. Lagi namin nilalagay ang harap papunta sa kalsada. Kaya oo. Dito makikita mo ang gilid ng gusali, ang gilid kung saan naroon ang bureau sa bahaging ito. Pero sa kasamaang palad, hindi tayo makakapasok sa mga mas mababang bahagi, sa basement. May malaking basement sa ilalim ng bahay na mananatiling lingid sa atin. Lahat ng pinto ay sarado, pero gusto lang naming ipakita sa inyo ang gilid ng gusaling ito. Oo, mahirap talagang maglakad sa ganitong lugar. Pero tingnan nyo naman ang tanawin dito kung saan makikita nyo ang bureau at lahat ay literal na gumuho. Ang nakahandusay dito ay ang buong gilid ng gusali. O, ang bubong at ang pader. Malakas siguro ang ingay nung pagbagsak nun. Oo nga. Malamang nga lumapit ang mga kapitbahay para tingnan ang lugar na to nung nangyari yon. Pero oo, sa lahat ng yan, napakakamangha-mangha ng paggalugad na to para sa akin. Ano ang masasabi mo tungkol dito, Danny O? Ang galing nito, nakakaantig. Ito Ito na ang lahat. ay kakaiba. Ito ang mga paggalugad pinapangarap ko. Gustong gusto ko talaga ito.
Gustong-gusto ko ang ganitong pag-eexplora dahil makikita mo talaga ang buhay na tao at bahay na iniwan. Oo, tama ka dyan. Grabe. Salamat Maria, Adolfo at sa pamilyang tumira rito. Naway may hatid namin ang kabutihan sa mundo sa pagdodokumento at pagbibigay ng huling salita sa lugar na ito. Dahil nasabi na ang lahat, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Mag-subscribe din kayo kay Danny, nasa description ang link niya. Gumagawa siya ng magagandang video doon. Maraming salamat. May link din sa description para sa Patreon kung saan pwede ninyong suportahan ang channel at makatulong sa pagdodokumento ng mga lugar na ito dahil napakahalaga nito. Sa lahat ng yan, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode. Paalam, mahal ko kayo.